Hindi niya ma-feel na maganda siya kasi wala kang ibang options na hindi worth it na magpabembang sa'yo. Isang tabi mo, yung kaartehan mo at yung kaimuhan mo. Women initiate the breakup. It's because kasi ang ginagawa mo na is parang begging ka na, bargaining ka na. Kaya tigil mo na yung pagiging delusional mo. Gawin mo, mag-focus ka sa ibang bagay. Hindi pa malinaw sa inyo na iba yung mga hinahanap natin sa isa't isa? You guys allow men to touch you. Good morning! It's your boy, Suplado Moto. Okay, for today's vlog, tatlo ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin. Uy. Stupid. Ay, nako. Okay, pag-usapan natin ang tatlong nag-message sa atin. So yung isa, ang problema niya, naghintay. Brad, ang babae, una pa lang, kung trip ka niyan, mararamdaman mo na. Okay, sige, let's say sabihin na natin, hindi naman ganun suplado eh. Minsan naman kasi nade-develop talaga yan. Yes, tama. Pero, there's something in you na mapipil mo na she's kahit papano reciprocating. What I'm trying to say here is, gusto niya yung vibe mo. So eto na. So si Guy nag-intay ng tagal-tagal. So matagal niya na daw tong crush si girl. So tinanong niya kung pwede daw bang manligaw. Sabi ni girl, hindi pa siya ready kasi nga ayaw pa ng parents niya. Pero tinanong siya ni girl, willing ka bang mag-intay? Yehey! Brad, hindi mo kailangan maghintay at hindi tayo dapat naghihintay sa attraction ng babae. Tandaan mo, tayo tumatrabaho ng lahat, okay? Tayo ang tatrabaho hanggang sa ma-attract sila sa atin, tama? So gumagawa tayo ng way to be more attractive, correct? So as early age, dapat you are collecting experience with women. Hindi yung nakatuto ka sa isang babae and umaasa ka na parang magkakaroon ng romantic relationship. Hindi ganon, Brad. I know you like this girl na hindi mo alam kung bakit. Tama? Normal yun na nararamdaman natin yun. Kaya nga nandito sa Suplado Moto para ma-avoid yung mga ganong sitwasyon. Pero sige, given na gustong-gusto mo siya, pero Brad, nanlamig na siya. Ayaw na niya. Hindi ka na nga niya kinakausap at nalaman mo na meron na siyang kausap na ibang lalaki. Tapos sinasabi mo pa sa akin na ayaw mo siyang mawala at gusto mo pa rin na ituloy yung ginagawa mo. Yun ang tinatawag na delusional, Brad. Yung akala mo may magbabago sa desisyon niya. She is already attracted with someone else. Tsaka bakit mo siya sinisisi? Bakit mo kailangan sabihin sa babae na bakit ka pinaasa? Diba? Unang-una, desisyon mo yun. Walang pinagkaiba yan sa babae na pinagtas mo lang ako tapos siniwalan mo ko. Guys, alam niyo naman kung anong sitwasyon meron kayo, especially sa mga babae na mga naninisi ng mga lalaki. Kayo nag-open ng legs nyo eh, di ba? At the end of the day, kahit anong galing ng lalaki, when it comes to game, ikaw pa rin ang magdidesisyon at the end of the day, di ba? Hindi mo i-open basta-basta yung legs mo, tama? Kaya stop blaming men kung may mga ganong lalaki. It's also because of your standards. Ulitin ko, you guys allow men to touch you and you open your legs tapos kami mali. Hindi mo pwedeng sabihin na I open your legs for you tapos ito lang makukuha ko. Hindi ganun. Hindi sa pag-open ng legs makukuha mong relasyon na gusto mo. So para kang babae, Brad, na oh, I open my legs for you, ha? You can give me the relationship I want na. Hindi ganun. Tandaan nyo, men are looking for what? Sex most of the fucking time. Ngayon kung meron siya pagkakataon, of course igagrab niya yun. Not all men, pero most of men. Gets mo? Tsaka ito pa, ladies, hindi pa malinaw sa inyo na iba yung mga hinahanap natin sa isa't isa? Kaya Brad, i-stop mo yung pagiging delusional mo na pwede pang maayos yung samahan nyo. Kasi nga, meron na siyang kausap na iba. Okay? Tumahimik ka. Kahit tigil mo na yung pagiging delusional mo. Gawin mo, mag-focus ka sa ibang bagay. Hindi mauubusan ng babae, maniwala ka, Brad. Uulitin ko, hindi mauubusan ng babae.
ikaw mauubusan ka ng sasabihin mo pero hindi ka mauubusan ng babae. Laging meron dyan, kaliwat kanan, sa likod mo, sa harap mo, laging meron kang makikita. Ang problema is, nakapokus ka sa isang babae na wala naman binibigay sa yung value. Nagigets mo? O sa inyo dyan, sa mga sinabi ko kung ano yung mga libro na binabasa ko, you still messaging me and commenting na saan makukuha yung libro. Guys, I don't want to say this and I hate to say this. Bakit para kayong mga spoon feeding? Wala ba kayong paraan kung paano makita yung libro na yun? Ako Brad, pag click ko makikita ko agad. Legit. Iba naman sa inyo, Brad, may bayad pala. No, merong free. Gets? Merong free. Kasi matagal na yung libro na yun, kaya imposibleng may bayad. Ang gagawin mo lang is you need to keep on finding. You need to search, bro. Hindi pwedeng dapat lahat ibibigay. Sanay na sanay kayo sa ganyan, no? Pati sa babae, akala nyo, parket kayo, nagbigay kayo ng konting atensyon. Gusto nyo, magustuhan ka agad kayo. Ano yun? Hinatid nyo lang sa bahay or nagpahatid lang sa inyo or nagpatulong sa inyo, feeling nyo gusto kayo. Ano yan? Guys, you are romanticizing everything na ginagawa ng mga kababaihan na hindi nyo alam. It's fucking normal. Women are extractor by nature. They extract resources from us. Effort, emotions. So Brad, move on. Kahit sinong vlogger ang tanungin mo, wala makakatulong sa'yo. Kasi ang ginagawa mo na is parang begging ka na, bargaining ka na willing kang tanggapin siya kahit meron na siya ibang ka-message. So next natin is, so ito naman, live-in daw sila ng babae. So dahil panggabi si girl at working from home si guy, so kadalasan tulog si girl, gising si guy. So wala na daw silang oras. So after some time na kanilang relasyon, to live-in na to magkasama na sila palagi. Kaya guys, ito yung sinasabi ko sa inyo, it doesn't mean na kasama mo lagi yung babae, makukuha mo na yung loyalty niya or yung tinatawag natin na attraction niya or ma-maintain mo na yung attraction niya sa'yo or yung interest niya sa'yo. So ang nangyari sa relasyon niya is, ang pinaka natatandaan niya daw na pinag-awayan nila is uminom siya together with his cousin. So uminom lang sila nung cousin niya, tapos the following day parang nakipag-break na si girl na hindi niya daw alam kung yun ang rason, dahil napakababa nung rason na yun para makipag-break si girl. Tama? Bro, uulit-ulitin ko, why women initiate the breakup? Nahandyan yan. Okay? Pinost ko na yan. Women initiate the breakup. It's because wala na yung spark at yung emotions na nararamdaman niya sa'yo, nagbago na. Women are only loyal to their feelings. Gets mo? Pag hindi mo na kayang ibigay yung emotions na nakukuha niya dati sa'yo, of course, she may entertain other guys or she may look for something outside the relationship. Gets? Tas eto pa, kung nakikita niya na wala kang gaanong leadership sa buhay mo, na puro ka inom, kagaya ng sinasabi mo, hindi dahilan na uuwi na kasi, aalis na kasi yung pinsan mo magbabarko. Hindi dahilan yun eh. Ang tanong is, nagagampanan mo ba yung pagiging boyfriend mo sa kanya? Or napaparamdam mo ba yung emotions na gusto niya? Women are only loyal to their feelings. They will always live when they feel bored. Gets? Tapos sinasabi mo pa na de-depress ka. Ano yan? You are fucking romanticizing the pain, bro. Yung dapat na maliit na sugat, pinalalaki mo because of how you think. Kasi nga after 2 months, nalaman mo may ka-message na siya. It's none of your fucking business. Kahit sumama ang loob mo, wala siyang pakialam sa'yo. Nung tinanong mo nga siya, hindi siya nag-reply eh. So sino talo sa ginagawa mo? Ikaw. Ikaw ang nakakaramdam, hindi kami. Tapos banda ulit sasabihin mo, sana makontent mo tong sinasabi. What the fuck? Tapos may hahaka. Yung ba'y natidepress? Bro, ano ginagawa mo sarili mo? You don't feel good because wala kang trabaho at iniwan ka ng girlfriend mo. Pero umpisahan mo sa paghahanap ng trabaho. Tsaka mo isipin yung pain na nararamdaman mo. Okay? Isang tabi mo yung kaartehan mo o yung kaimuhan mo na iniwan ka ng girlfriend mo. Kasi wala kang mapupuntahan dyan. Maniwala ka. Kahit 5 taon pa ang lumipas at patuloy ka pa rin nag-iisip or iniisip mo siya, walang mangyayari sa'yo. Gets mo ba? Sana makatulong to at manood ka pa ng maraming videos natin. Ang problema is wala kang trabaho. Okay? Yun ang unahin mo. Dahil kailanman hindi ma-attract
ang babae, or it's hard to maintain or retain the relationship that you may have once you have the relationship kung wala kang trabaho, regardless how good looking you are. Guys, sana worth it itong ginagawa ko kasi nalilate ako. Sana naiintindihan nyo talaga kasi sayang eh. Sayang tong mga oras na binibigay ko sa inyo kasi nalilate ako madalas para sa inyo. Okay, next natin. Eto namang si Guy. Brad, ang ganda na ng kwento mo eh. Nabebembang mo na eh. Di ba? Kumbaga, she's opening her legs for you most of the fucking time. The problem is, ano sabi mo? You are too fucking possessive. Naku po! Hindi mo kailangang maging possessive. Kasi nakuha mo na nga yung pinaka usually gusto ng lalaki sa babae. I know. Gusto mo siyang i-lock down. Pero the problem with you is hindi mo alam na ang babae ayaw ng masyadong needy. Alam mo yung tinatransfer mong emotion sa kanya? You don't have a fucking options. At eto pa, umamin ka na may ka-message kang iba nung tinanong ka niya. Hindi mo ba alam kung anong reason kung bakit kanya tinanong? What? Brad, because of your being possessive and being jealous most of the fucking time, she thinking na wala kang ibang options, na hindi worth it na magpabembang sa'yo dahil hindi niya nakikita na may kakompetensya siya sa'yo. Hindi niya mapil na maganda siya kasi wala kang ibang options. Gets mo? Ano ba tong pinili kong lalaki na to? Ba't parang masyadong possessive sa akin? Na ang tanging kaya ko lang namang i-offer as of now is my kipi. Para ba sa lahat ng mga kalalakihan? Bro, hindi porkit inopen ang legs, ibibigay yung relasyon na gusto mo. What? Hindi ganun. Women not operate like that. Okay? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mas gugustuhin pa ng babae na hindi ka makita for a week or two kasi dun nila nararamdaman na kailangan kanila sa buhay nila or namimiss kanila kesa lagi kang nagseselos or lagi kang text ng text or lagi kang message ng message. Let her chase you. Ulitin ko, let her chase you after, okay? After mo mabembang. Let her chase you after mo magawa yung mga dapat mong gawin enable for you to attract her. Pero bro, wala na yan. Maniwala ka sa akin. The only time na pwede bumalik yan is pag nalaman niya na you are entertaining or dating a lot of women. Pag nalaman niya, isa, dalawa, tatlo, ang dinedate mo, pwedeng makuha mo ulit yung attention niya. Pero bro, eto sasabihin ko sa'yo, kung yung isa pa lang na yan, hindi mo na makontrol ang emotions mo, tatatlo ka pa. Think of it, bro. You need to fucking learn with your mistakes. Wala ka nang makukuha pa sa kanya. Or it's hard for you to re-attract her again. Because once na ang babae, ayaw na, wala ka nang magagawa. Once na ang babae, ayaw na, ibig sabihin, she's already decided. Tandaan mo, women are loyal to their feelings. So pag siya nagdesisyon na ayaw niya na, ibig sabihin, she's already starting to move on. Or, tandaan nyo guys, ulitin ko, yung breakup, hindi overnight yan. It's a long process. Questioning herself, is this right? Is this wrong? O baka tinotoyo lang ako, blah blah blah. Pero once na ang babae, umayaw na, wag mo nang habulin dahil wala ka na magagawa. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Sana may natutunan kayo sa tatlong ito na puro ang problema ay kailan nyo mapoproblemahin yung game nyo? Yun naman ang problemahin nyo, hindi puro yung babae nyo. Hirap sa inyo eh. Tanong lang kayo ng tanong kung anong solusyon. Ang solusyon is you need to improve your game. Game, Brad, game. So yun lang guys, thank you so much. Late ako, pero okay lang. Basta, make sure nakakatulong to sa inyo. I'll see you guys next time.